Kahapon nga po ay sumuko ang aktor sa NBI matapos lumabas ang kanyang warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness na isinampa ni Denise Cornejo at kahapon din humabol bandang hapon matapos makapagpiyansa si Vong Navarro ay lumabas naman ang isang panibagong arrest warrant para naman sa kasong rape. At para alamin po natin ang update sa kalagayan po ni Vong Navarro, muli po natin kakausapin ang kanyang lawyer, si Attorney Alma Malyonga. Kahapon nga sa pag-uusap natin, Attorney, mukhang nakaset kayo para dun sa paglaya ni Vong Navarro kahapon. Mukhang hindi po nangyari yun dahil meron pong panibagong arrest warrant naman na inilabas para sa kasong rape. Kamusta na po ang status ni Vong Navarro ngayon? He has formally been turned over to the custody of the NBI and this was sent to the detention facilities sa NBI sa Manila. Totoo yun. When we talked yesterday, I told you that I was confident na mabibigyan ng bail kasi bailable naman talaga yung yung kaso ni Vong. And fortunately, the NBI was there for the purpose of securing the release. Hinabol at around I think past between 4 and 4:30 in the afternoon. Humihingi kami as lawyers for Vong ng copy ng warrant. Hindi kami nabigyan. But fortunately, as I said, may nabigay na copy doon sa NBI as the custodian of Vong Navarro at that time. Humingi rin kami ng resolution kung bakit nag-issue ng warrant of arrest. Hindi kami nabigyan kahapon. And this afternoon, we were able to secure a copy of the order. There's a one-sentence order simply saying na after a personal evaluation, the court finds that a sufficient basis exists to issue a warrant of arrest. Ganun lang, isang sentence. So, ang balak namin, nang nakuha na namin dito, katulad yung gagawin namin sa MTC, magpa-file kami ng motion for reconsideration. At the same time, tomorrow rin, syempre, magpa-file na rin kami ng petition for bail for Vong, in addition to other remedies that are available to us. Ang target lang naman namin kasi dito, although we believe na medyo may pagka-irregular yung processes for the reasons we already stated in our motions naman, hindi naman tago yun. Ang pinaka number one priority namin dito is to get the process of securing the release of Vong Navarro in place. That means na magpa-file kami ng petition for bail. And ang hinihingi ko nga talaga sana madaliin natin sana yung proseso, wala sanang delay. Kasi kami on our part, as I said, we are very, very ready. And part of the evidence na tingin ko na pwede nating i-confront, pag napresenta na rin si Ms. Cornejo, tatanong namin sa kanya, hindi ba totoo na ikaw na mismo nagsabi dito sa complaint affidavit ito na walang rape na nangyari? Hindi ba totoo na dito sa petition, another petition, sinabi mo ulit na walang rape? Hindi ba totoo na sinabi mo lang may rape noong lumabas na yung CCTV footages, kaya yung sinasabi mong rape noong January 22, obvious na hindi mo pwedeng sabihin totoo? Mga ganong tanong. We are ready. We are ready. Pero Attorney, hindi ba dahil ang kanyang kaso ay rape, ang kaakibat po nito ay non-bailable itong kaso. So, paano po mangyayari na i-request nyo po na magkaroon ng piyansa si Vong kung sinasabi po sa batas na kapag rape, it's non-bailable? Yes, but that's precisely why, alam mo, bail is a matter of right, nakalagay sa batas, no? Sa Constitution pa nga yan Kaya doon sa MTC, na kaso, sabi nga natin, matter of right yan. But bail is a matter of right except in non-bailable offenses where the evidence of guilt is strong. Kaya naman, kahit na non-bailable yung offense ni Vong, meron kaming remedy na hingin sa korte na magpresenta ang prosecution. Dahil it's not enough na non-bailable yung offense, dapat there is strong evidence to show that he is guilty of this crime. So, pag nag-file kami doon, isa-set ng for hearing yan ng judge, magpipresenta sila ng ebidensya, and then we will have the remedy of cross-examining all their witnesses, and i-evaluate na yun ng judge. Ang question doon is, totoo, merong ang complaint, pero yung complaint ba na yun
meron bang sufficient evidence? Hindi lang sufficient evidence, by the way. It is not enough that there is some evidence. There must be strong evidence of guilt. Pero habang tinatalakay po yan, attorney, mananatili muna sa kulungan itong si Bong Navarro. Ito po bang pangyayari ito, inihanda ho ba ni Bong ang kanyang sarili sa ganitong klase ng posibilidad na nangyari nga kahapon? Oo. Oo. Nag-usap na kami dito noon pa at ngayon. Every time we talk kasi, Bong is a very strong person. Actually, he's prayerful. And he is lucky because there are so many people around him who love him, who believe in him. And kami, ng kanyang mga abogado, we've been with him since day one. You know, from the very beginning, since 2014. Since ang unang beses ko nakita si Bong Navarro, he was in the hospital. Just a few days after he was small, binugbog siya, dinitain siya, etc., binaboy siya. At talagang malaki yung kanyang lakas ng loob. It took courage for him to file the complaint kasi pinagbantaan nga siya, hindi ba? Kaya sinabi, blinatter, dahil sinabi sa kanya, ibablatter natin dito para siguradong huwag kang magreklamo. Magbayad ka, pag nagbayad ka, mawawala itong blatter na ito. Pero he did what he thought was right. Kailan ba nag-umpisa yung rape na yan? Nag-umpisa yan noong siya nag-file ng reklamo, nalaman at doon na lang biglang sinabing, ni-rape ako kasi noong January 22. Pero alam na natin na hindi totoo yun dahil meron tayong CCTV footages. Kailan niya sinabi na biglang merong rape noong January 17 for which he is being detained now? Only after the CCTV footages came out. And kailangan niyang baligtarin lahat ng sinabi na niya, sworn declarations na sinabi niya walang rape. So, ni Bong ang kanyang sarili sa ganitong sitwasyon? I think so. But to be honest, Julius, Tintin, nakita ko kasi may effort si Bong to appear very, very strong outwards. Kasi marami ang devastated. I've seen, members of his friends, kanya na. So siya nagpapalakas, he shows that he is strong. The same way that I, for example, cannot give myself the luxury of feeling sad kasi hindi yun ang function ko eh. I need to stay strong for Bong, to be clear-headed. Meron kaming battle ahead. Sabi ko nga sa inyo kapon, laban kami, laban. So yun, ang nakakalungkot lang in the meantime is, nandun siya sa kulungan. Ang tanong ko nga ano ba ang saysay nito? Nakakulong siya, magpipresenta ka ng ebidensya. Nandun na yung ebidensya. Meron kasing merong prinsipyo. Na ang sabi, pag ikaw nagsampa ng kaso, the purpose of preliminary investigation, it's in effect a realistic judicial appraisal of the merits of the case. So that pag nag-file ka ng kaso, the court will not, as a matter of law, just acquit the accused. So hindi lang kailangan na parang may konti kang ebidensya. Siguro na dahil pinapakulong mo yung tao, dahil alam mong non-bailable, siguraduhin mo naman siguro na otherwise, pa pinahirapan mo lang yung tao. Ano yung saysay nito? Right. Yung actual lasciviousness. Nakita niyo na po ba, attorney? Anong pipresenta nila? Opo. Nakita niyo na po ba, attorney, si Bong? Yes, tuloy niyo. Simula po nung makulong siya, kamusta po ang kanyang lagay? May idea ho ba kayo kung kasama niya yung ibang mga bilanggo doon po sa loob ng NBI detention? O may sarili po siyang kulungan? Actually, on matters like that, sa totohanan lang, hindi kami nagtatanong sa NBI. Kasi ayaw naming sabihin na nakikialam kami sa proseso ng NBI. So, we just trust that the proper process will be followed. I have not spoken to Bong since yesterday personally because as you know, pag na siya na-detain na, he does not even have a phone now. He doesn't have a phone. I cannot talk to him directly anymore. Pero pwede kami magbisita. Yung aking isang abogado, si Attorney Chris Capul, ay nasa kanya buong umaga. And ang sabi lang niya sa akin, ni-report niya sa akin, Bong is okay. Bong is okay. He remains strong because he has to. Alright. Sige po, maraming salamat po, Attorney Malyonga. And from time to time po, tatawagan na lang po namin kayo para sa mga update. Maraming salamat po, Attorney. Thank you very much. Ingat po, Attorney. Sige, thank you. Thank you po. So, kakausapin naman natin ang lawyer ni Denise Cornejo, si Attorney Ferdinand Topacio.
mula sa Zurich, Switzerland, no? Nandun siya ngayon. Attorney Topacio, live ka na ngayon sa Julius and Tintin. Magandang hapon from the Philippines. Magandang hapon. Yes, magandang hapon po dyan. Umaga naman po rito. Mabuhay po kayo. Lahat ng ugat sa inyong katawan. Opo, salamat po, Attorney. Reaction po, no? Dito po sa nilabas na warrant of arrest sa kasong rape laban kay Bong Navarro. Ano po masasabi ng inyong kampo rito? Well, kami po ay nasisiyahan. Hindi po dahil matipiit si Mr. Bong Navarro, kundi after 8 long years po na aming pagdaan sa napakahabang proseso na naaayon man po sa batas, ay sa wakas ay nakatigan din po kami ng Court of Appeals at nagsabi na may probable cause laban kay Mr. Ferdinand Bong Navarro sa salang rape laban kay Ms. Denise Cornejo, ang aming kliyente. At yan po ay isang malaking tagumpay sapagkat alam niyo naman po siguro, ang pag-uupasala, ang pagyurak sa katauhan, ang paninirang puri na ginawa kay Ms. Denise Cornejo nung una siyang nagsampa ng rape laban kay Mr. Bong Navarro, at ito po ay aming itinuturing na tagumpay. Ngunit ang sabi ko nga po kay Ms. Denise Cornejo, isa lamang itong karagdagang hakbang sa napakalayo pa naming tatahaking landas para magkaroon ng katarungan. Oo. Nakausap niyo mismo, no? Si Denise. Ano po ang sinabi niya sa inyo? Anong eksaktong words na kanyang sinabi? Well, siya po ay abala sa kanyang, siya po kasi ay matagal ng member ng isang Christian community, at in the meantime na itong kasong to nakabimbing ay she has studied, nagkaroon po siya ng masteral in business, at siya po nga ay naliligayahan, at she said that hindi na muna siya magbibigay ng kahit anong pahayag ngayon sapagkat nadala na po siya noon na everything that she said was twisted, at ginawang katatawanan. Sabi niya, when the right time comes at kailangan ako magsalita, sa hukuman na ako magsasalita. Sinabi ni Attorney Malyonga na ilalaban nila na mabigyan ng pagkakataon si Bong para makapag-post ng bail, kahit na medyo mabigat to, no? Rape is non-bailable. Sa tingin niyo ba, from your point of view, ito ay posible, Attorney? Karapatan naman po nila yan. Sapagkat lahat naman po ng akusado ay may karapatan na kapag no bail recommended ay siya ay pwedeng humiling sa hukuman na siya ay bigyan ng bail. Akin lamang nananawagan ako kay Atty. Malyonga na meron tendency si Atty. Malyonga na yung merits of the case i-discuss niya publicly. She must be reminded, as I'm sure she knows, that that is a violation of the sub judice rule. At maaari siya ay mapatawan ng parusa dyan. It may be constitutive of contempt of court or some other unethical conduct on her part. Sapagkat pagka ang kaso po ay nasa hukuman na, hindi na po dapat dinidiskurso yung merito niyang kaso yan in public kasi nagiging trial by publicity. So karapatan po nila yan, as it is our right na pagka sila ay nag-file ng petition for bail na tutulan po yan. Kasi sinabi niya po na dati raw po ay nag-affidavit na, no? Nag-statement na si Denise Cornejo na walang rape na nangyari. So ang pinagtataka ho nila, bakit biglang isinulong itong kasong rape? Siguro paliwanag po natin to, Attorney. Bakit po nagkaganon? Yun nga po ang sinasabi ko. Hindi po tama. Pangit po yung ginagawa ni Atty. Malyonga na dinidiscuss niyo yung merit. Bawal po yan eh. I will have to adhere to the sub judice rule. Ang akin lamang po, kung sa tingin nila ay mahina ang kaso ng prosecution, sa hukuman na po sila magpaliwanag. Kung baga, huwag po rito sa media. Hindi naman po ang media, hindi naman po ang public opinion, hindi naman po mga netizens o yung audience ang magde-decide. Ang hukuman po, that is for the court to decide, not for anyone else to decide. Oo. Nabanggit mo nga, Attorney, na si Denise ay isa ng aktibong Kristiyano, no? Ngayon, tingin mo ba may puwang sa kanyang puso para makipag-usap kay Bong Navarro tungkol dito sa kasong ito? Well, hindi po namin makita kung ano pang dapat pag-usapan sapagkat alam niyo po sa ilalim ng batas ngayon, hindi na crime against chastity ang rape. It is now a crime against person, meaning it is a public crime. It is a crime against the state itself. At tulad nga po ng aking nasabi,
This issue goes beyond Mr. Vong Navarro and Ms. Denise Cornejo. This now goes to the issue of other women who have complained against Mr. Navarro for the same crime of rape. Nandiyan po si Catalano na aming kinakausap. In other words, this transcends the borders of this particular case. And there is a bigger issue here as to whether or not Mr. Vong Navarro is also a complicit or a participant in other crimes involving the same subject matter. So si Ms. Cornejo po, alam nyo, nalaman na rin naman, ayaw niya sanang ipaalam, she has formed a group advocating rights of women to protect each other, yung mga victims ng violent crimes, not only rape, but also yung domestic violence, mga battered women, victims of psychological abuse, etc. So this is her advocacy now. So obviously, Attorney, malaki ang pagbabago na mangyayari sa buhay ni Vong Navarro, lalo't isa po siyang high-profile na celebrity. Ano po ang inyong gustong sabihin sa kanya kung sakaling magkakaroon po kayo ng pagkakataon na magbigay ng mensahe? Ano po yun? Wala naman po. Ang akin lang, kami po ay sumunod sa proseso. At ang amin lang po, ang aming hinihiling ay what the law allows and what the law dictates. Katulad po sa bagay ng pagpipiit. Ang NBI po ay hindi designed, pati ang charter ng NBI ay hindi designed para maging isang detention center. Sa ilalim po ng sinusunod na patakaran, ang isang tao pong akusado sa isang krimen na walang bail, dapat po sa Taguig City Jail sapagkat that is the jurisdiction of the court. Amin lang po, wala po kaming hinihiling. Ang amin lang, katulad ng ginawa nila kay Ms. Denise Cornejo, no special treatment. Alam nyo, nung nakapit si Ms. Denise Cornejo, araw-araw, may pumupuntang mga reporters doon, tinitignan, baka daw si Ms. Cornejo ay binibigyan ng special treatment. Para sa atin po, it's just equal protection for anyone under the law. No discrimination. Sabi nga po ng nasirang Mayor Lim, the law applies to all. Otherwise, none at all. So ibig mo sabihin, ilalaban nyo, Attorney, na mailipat siya ng City Jail at wag doon sa NBI? Hindi na po namin kailangang ilaban sapagkat yun po ang talagang nararapat. At yun po ang talagang sinusunod na patakaran. Ngayon, kung tingin po nila na meron pong mga special circumstances na nangangailangan na si Ginoong Navarro ay mapit sa ibang lugar, they are free to ask the court. Pero it's not up to us po kasi meron na po talagang policy dyan. Hindi po kami ang masusunod, hindi silang masusunod, ang batas po ang masusunod. So ibig sabihin, pwede pong mag-decide ang judge na ilipat siya ng ibang kulungan. Tama? Opo, kung may special circumstances po, tulad po ni Pangulong Arroyo po noon, nung siya ay napiit, sapagkat siya ay dating Pangulo, ay doon po siya sa veterans, siya ay may karamdaman. Ewan ko kung anong magiging justification kay Mr. Vong Navarro para siya ay bigyan ng special treatment. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Topacio. Thank you po. Opo, thank you very much. Thank you for calling. Stay safe and parang Julius, stay hard. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.